natin recording. So dito po sa Three Witnesses for the Baptist by Curtis Pugh. Pug. Nabasa nyo na ba yan? Sino na nag-umpisa magbasa nun? So ito po ay isang libro na ecclesiology na maganda tungkol sa Baptist faith. Kasi maraming nagcha-challenge ngayon na kalokohan daw yung ating stand ng landmarkism or yung tinatawag na ang Baptist ang pagpapatuloy ng mga church na tinatag ng Panginoon. Tayo lang daw yan, o bago lang daw yan. At hindi yan standard ng mga Baptist. Sa panahon ngayon, yan nga ang nangyayari, no? Ang mga Baptist ay iba na, nag-iiba na. Ayaw na nilang maging masabi na sila ay talagang naniniwala na yung Baptist faith or Baptist name ay matagal na. At ito yung paninindigan ng mga mas nauna pang Baptist. So patutunayan natin. So manalangin muna tayo. No? Brother Jamil, ikaw nga ang mag-umpisa. Ano, okay. Umpisahan natin dito sa pagbabasa yung unang lesson, the testimony of the Baptist about the Baptist. Ano ba ang sinabi ng mga dati ng mga pastor sa sa paniniwalang ito na ang Baptist ay talagang matagal ng klaseng church at hindi ito nag-umpisa lang ng Reformation. Ami, tingnan mo kung sino yun. It is altogether necessary that the claims of Baptists be voiced because many, even of our own people, have not been grounded in Baptist history. Okay? So, ang dami na ngayon na hindi grounded sa Baptist history and unfamiliar with their own past. They are just reading the popular notions regarding church history, which is written by Protestants. So you will be amazed by the number of Baptists na hindi alam ang kanilang history. At pagka yan ay hindi landmarker, yan na ang problema, no? Hindi talaga alam saan ka ba galing, ano ba ang paniniwala ng dating Baptist. So, unahin natin yung pangalang John T. Christian. I think meron ako isang libro rito ng church history ni John T. Christian. At ito po ay hindi pipitsugin na pastor, no? Iniisip kasi ng mga hindi naniniwalang kagaya natin, yung mga hindi landmarker, ang iniisip nila ay mga ano lang yan, yung mga malababang uri ng ah, mga pastor yan, yung mga hindi nag-aral, hindi nag-graduate sa Bible Seminary. Kaya ganyan ang kanilang style. So, si John T. Christian, ito ang kanyang qualification. Professor of History. So, librarian from 1919 to 1925. And siya ay Southern Baptist Convention, Baptist Bible Institute of New Orleans. Doon siya naging librarian at professor of history. At ang pangalan na ngayon nitong Southern Baptist Convention, Baptist Bible Institute, ay New Orleans Baptist Theological Seminary. So he speaks as our witness, three witnesses for the Baptist. Ano ang sinabi ni John T. Christian? Ito, I have no question in my own mind that there has been a historical succession of Baptists from the days of Christ to the present. Oh, Good. ng kanyang statement.
So, sasabihin ng mga Baptist ngayon, so, ano nyo lang yan panloloko nyo. Or ignorant kasi kayo sa history, di kayo nagbabasa ng history. Ito, historian, professor. Sabi niya, wala akong pagdududa na sa aking isip na mayroong totoong historical succession ng mga Baptist. Mula pa ng panahon ng Panginoong Kristo hanggang ngayon. So, yan ang statement niya. At yan ay hindi basta-basta itong professor na to, sapagkat nung sinabi niya ito, ano ang reaksyon ng mga Baptist na nagbabasa sa kanya or yung nakakakilala sa kanya? Ang reaksyon ng isang tao pagka nagsulat ka ng libro tapos hindi ka tanggap-tanggap yung claims mo, iiwasan ka na at hindi papansinin yung libro mo, no? Pero ito si John T. Christian nung sinabi niya yan, the Southern Baptist Convention published Dr. Christian's two-volume history from the first edition 1922 until it became out of print. And the Protestant and non-landmarker view took over the seminary. So kailan natapos? No, 1922, pinapublish yan ng Southern Baptist. Karamihan ng mga Southern Baptist noon, mga landmarker, kagaya natin. Sovereign Gracer, landmarker ang mga Southern Baptist nung umpisa. Pero ito, 1922, ito ang kanilang doctrinal position tungkol sa Baptist history. Hanggang sa dumating ang panahon na yung mga profesor ay hindi na landmarker at mga protestante na. So doon hindi na pinablish itong libro ni John T. Christian. Okay? The founders and many early leaders of the SBC were sound Baptists. Kaya nga, ibig sabihin, hindi porket Southern Baptist Convention, sasabihin natin wala authority. Or Bible Baptist, sasabihin natin wala authority. Examinin natin yung kanyang doctrine, practice, history. And that is when we will say, meron authority yan, pwede natin ka-fellowship yan. Or sasabihin natin, ay, hindi siya landmarker, ayaw niya, galit siya sa landmarker, tinatanggi niya na totoo ang landmarkism na ang mga Baptist ay galing sa Panginoon at yung ibang churches ay hindi galing sa Panginoon. So, paano natin magiging ka-fellowship yan? Paano natin magiging kasama sa ating sasabihin kaparehong same faith and practice sa same baptism authority? 'Di ba? Paano? Sila mismo ayaw. 'Di ba? So hindi lahat ng Bible Baptist sabihin natin wala authority, Southern Baptist, Fundamental Baptist or Primitive Baptist o kung anumang klaseng Baptist. Tatanungin lang natin, naniniwala po ba kayo na ang mga Baptist galing sa Panginoon? At yung iba hindi galing sa Panginoon. At may line of authority, tatamang baptism, at hindi natin tatanggapin, re-rebaptize natin yung mga nasa nagkamali na or hindi na tumatanggap ng old ways or old beliefs according to our history. Pag sinabi niya, no, I don't believe that. So sa pamamagitan ng kanyang sariling deklarasyon, siya nagsabi na iba na kami. Pero pag tumingin ka, 1919, 1922, John T. Christian, professor, hindi ignorante, Southern Baptist Convention, napakaraming Baptist churches. Yan ang paniniwala. Tapos, tumigil yung paniniwala na yan nung yung seminary ay nagbago na ng mga professor, mga Protestant na ang nag-take over. So, hindi na nila tinuturo ang landmarkism. At sabi nila, mali na yan. Siyempre, pagka ang professor naniniwala sa Universal Invisible Church,
naniniwala na ang Baptist ay Protestant. Ang Baptist ay parte ng Reformation. Pagka ganyan ang profesor, ha, ang ecclesiology niya ay mali, siyempre, iba. Tapos naging professor siya ng isang seminary, like Southern Baptist Convention Seminary. Titingnan niya yung mga textbook ng mga estudyante, ay mali yan, wag yan, hindi yan gagamitin. Magbabago ngayon yung doktrina ng mga bagong pastor. Di ba? Magbabago. So, yan, lalo na yan, mga Amerikano. So, trained yan, magaling yan, edukado yan, dadalhin sa Pilipinas. Oh. So, yung mga lumang mga Pilipino, itinraining na landmarker, sovereign gracer. Ito na ngayon yung mga bagong missionary, mas maraming pera, mga bago, sabihin. Hindi na natin masyadong bibigyan ng importance ang sovereign grace, ang landmark. Basta tayo, soul winning tayo, win the lost at any cost. Pag kaya na yung focus, siyempre, mamamarginalize na yung mga strict sa doctrine. Yung mga nag-insist na ito ang importante, ito ang focus, mamamarginalize yan. Wala na makikipag-fellowship dyan. Oh. At sasabihin na huwag kayo makipag-fellowship dyan kasi masyadong exclusivist yung mga yan. Ito tayo, mainline tayo. Kasundo natin yung mga Protestant, mga mainline Baptist. Yun. So, dumami na ngayon sila, may pera sila, tapos tayo ng mga landmarkers and sovereign gracers, maliliit o konti ang ka-fellowship. Yan po ang history. Hindi natin matatawaran yan. Ano? So, testimony of T.G. Jones. T.G. Jones. Sino naman itong T.G. Jones? Pastor of the church at Norfolk, elected president of Wake Forest College. Okay? Mercer University president. Nako, yung Mercer University, malaking university yan sa Georgia. And then, presidente siya niyan, pero pastor pa rin siya. At gumawa siya ng mga articles, periodicals, and books. Ito ang several occasion Vice President of the Southern Baptist Convention. That is nationwide yan, ano? And Board of Trustees of the Southern Baptist Seminary. Now, hindi natin tinataas ang mga tao na maniwala kayo sa kanya dahil mataas ang posisyon niya, magaling, mataas ang pinag-aralan. Hindi natin sinasabing tama ang sinasabi niya porket ganon. Ang sinasabi lang natin, yung mga matataas ang pinag-aralan ngayon, kaya ayaw nilang sumakay doon sa ating tinuturo na Sovereign Grace Landmark Doctrine. Sila kasi ay matataas tayo, mga mabababang uri lang. Meron din tayong mga pinanggalingan ng turo at libro na matataas din ka-level nila at mas matatagal. Yun lang ang point natin. No? So, hindi pwedeng maging appeal ang ng mga tao, ng mga present Baptist na sasabihin, mali ang turo nyo, Pastor Nilo. Mali yung aral ninyo, Sovereign Grace Baptist Church Riyadh. No? Mali ang aral nyo. Kasi kayo lang ang naniniwala niyan. Lahat ng mga scholar, lahat ng mga profesor, lahat ng historian, hindi naniniwala dyan. Kayo lang ang mga Baptist na mga konti lang kayo. So, hindi pwedeng sabihin yon. Diba? Kasi ito yung mga eminent scholars, Baptist pastors, doctorate professors, president of the convention, na kumbaga, kung pataasan ng edukasyon at kaalaman sa Bible at kaalaman sa history, may sinasabi din. Ano sabi ni T.G. Jones? The Baptists have always maintained that their churches are as ancient as Christianity itself. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun,
Si T.G. Jones, noong kabataan niya, habang lumalaki siya na Baptist, ay nagbabasa siya ng mga libro, nakikinig siya sa mga pastor, at nagkakaroon siya ng mga research. At ang lagi niya nakikita at naririnig, ang claim lagi ng mga Baptist ay matagal na tayo. Mas matagal Amen. pa sa Reformation. We are Amen. as Christianity itself. Nung nag-umpisa ang Christianity, saglit lang, nagkaroon na ng mga Baptist. Yan yung yan yung ibig sabihin nitong statement na to, no? Hindi yung bagong sibo lang yan, yung Reformation tsaka lang nagkaroon ng Baptist, yung isang tao na titingnan yung encyclopedia, kay Origin of the Baptist, makikita mo sa encyclopedia yung isang tao na binaptize niya yung sarili niya. Kaya siya naging Baptist. Yun. So, that is wrong. That is a lie. That is false. That is misinformation. Okay? Ayon dito sa professor, presidente, matagal na ang mga Baptist. At ano pa isang implikasyon nito? Ang isang implikasyon nito, marami na siyang mga, sabihin na natin kailan ba to, no? This is uh, T.G. Jones, North Carolina. Siya ay mga 1920s din siguro, 1800, no? Marami na siyang narinig mula sa iba-ibang churches na mas matanda pa sa kanya. So, hindi bago. Minsan sasabihin, anong relihiyon mo? Baptist. Bago yan na. Saan ba kayo? Kailan niya nag-umpisa? Bago yan na. Ibig sabihin, pag may na-encounter kayo, nagsabi, bago pa lang ang mga Baptist. Ibig sabihin, hindi nagbabasa yun. No? Okay? The Baptists have always maintained that the churches are ancient as Christianity. Their foundations were laid by no less honorable hands than those of Christ and His apostles. Isipin mo sabihin niya ng isang professor. In all ages is the first. The Baptists have believed their denomination more ancient than themselves. Ito yung sinasabi ko kanina. The American Baptists deny that they owe their origin to Roger Williams. Yun, Williams. Roger Williams, yun yung lagi sinasabi sa mga encyclopedia. Yan, diyan galing mga Baptist. But, according to T.G. Jones, the American Baptists deny that they owe their origin to Roger Williams. Amen. Okay? The English Baptists will not grant. Ito pa isa. Hindi naniniwala ang mga Baptist sa England na mas matagal pa kaysa sa American Baptist na si John Smythe, yung pa isa, no? John Smythe at si Thomas Helwys ang founder. Okay, so yung tatlong pangalan na yan yung lagi nakasulat. Roger Williams, John Smythe, Thomas Helwys. Yan tatlo na yan. Hindi yan ang founder ng Baptist. Yes. Mga Baptist sa England, sa Amerika, na nakakaintindi sa history, hindi nila sasabihin yan. Hindi nila itindigan yan. Sasabihin nila mali yan. No? The Welsh Baptists strenuously contend that they received their creed in the first century from those who had obtained direct from the apostles themselves. Ano yung sinasabing galing sa first century yung ating beliefs? Yung Apostolic Creed. No? Apostolic Creed na common dati ang Baptist tsaka ang Catholic. Yung Apostles' Creed. Actually, may 4 na version ng Apostolic Creed. No? Yung pinaka-latest version ng Apostolic Creed, nakalagay na ron, I believe in the Holy Roman Catholic Church. Pero yung unang-unang Apostolic Creed, wala yun. I believe in the church. Hindi sinasabing Holy Roman Catholic Apostolic Church. Wala yung dagdag na yun. Bago na yan. Oo. Yeah, under Paul yata yun eh. Yeah. So ngayon, ito, sinasabi niya, the Dutch Baptists trace their spiritual pedigree to the first century. The German Baptists maintained that they were older than the Reformation.
So if anybody should know, those who are there when Luther said, I am protesting against the Catholic Church, meron ng German Baptist noon bago sumibol si Luther. At natutuwa sila kay Luther nung unang nagprotesta si Luther. Tuwan-tuwa ang mga Baptist, German Baptist. Ay, sa wakas, makakalabas na tayo. Hindi na tayo kailangan magtago. Kasi pinaboran ng hari ng Germany yung position ni Luther. Evangelical na si Luther, justification by faith tinuturo niya, pareho natin. Hindi na justification by works. Salamat. Paglabas ng mga German Baptist, tapos naalaman ni Luther na nagre-rebaptize at ang baptism nila ay adult baptism at hindi infant baptism, si Luther, infant baptism pa rin. Pinersecute sila. Nagtago uli. Yun ang istorya natin sa Germany. The Waldensian Baptist boasted an ancestry far older than Waldo. Yun. Yung Waldenses ay mas matagal pa kaysa kay Peter Waldo. Yan. So, hindi ibig sabihin ng Waldenses dahil ang pastor nila si Waldo or nag-umpisa ng kanilang movement ay si Peter Waldo. Kaya Waldenses, no? Ang ibig sabihin talaga ng Waldenses, galing yan sa Valdenses or Vales of Piedmont, the valleys of Piedmont. Kaya yung Waldenses, tapos Valdenses, or then valley, no? So, mga tao, mga valley dwellers, laging nakatira tago doon sa gitna ng mga bundok. Doon sila nagkakaroon ng colony na hindi nalalaman ng kahit anong church, ng kahit anong kingdom. Kasi nga, tuwing lalabas sila at malalaman yung kanilang pananampalataya, ino-oppress sila. Kaya sila ay nagtatago na lang thousands of years sa valleys of Piedmont. Yan po ang history natin. So, marami pong pangalan na kinapit or nakapareho ng Baptist. Lollards, Henrician, Paterins, Paulician, Donatis. Yan mga ancient Baptist po yan. They claim origin more ancient than of the men of their circumstances. Yan. Any questions so far? Meron ba tanong? Okay. So, sabi ni T.G. Jones pa, we think that the singular unanimity of opinion among the Baptists of all countries respecting their common origin in apostolic and primitive times, a unanimity the existence of which might easily be established by numerous quotations from historians. So sila, itong mga eminent professors na to, are referring to more ancient historians na kaya nila, ito ang conclusion nila kasi may mga nabasa silang mga libro ng mas matatagal pa kaysa sa kanila. Okay? And so let's go to another source. Ang section na to, tatlo kasi. Ang three witnesses for the Baptist na libro is the witnesses of the Baptist, the witnesses according to the Baptist, the witness according to the enemy of the Baptist, and the witness according to Scripture. So tatlo yun, kaya three witnesses. So ngayon, nandito tayo sa section 1, which is the witness of the Baptist about themselves. Ngayon, ito si Joseph Belcher is a Baptist. At sino ba tong Joseph Belcher na to? Born in Birmingham, England, 1794. He was saved 1814. 1819, ordained as pastor. He became pastor of Baptist Church in Halifax, Nova Scotia. Then, the work of Belcher
He made a book of more than 1,000 pages. No? Hirap no, no? Hirap. Kahit may AI ngayon, mahirap gumawa ng 1,000 page na libro. Pero siya, sarili niya yan. Bago pa nag-umpisa ang typewriter niyan, 1794. Sipin mo, Yes. magsulat ka ng libro na 1,000 pahina, pagkatapos hindi typewriter, tindi, no? Eh kahit nga AI kumbaga AI, sabi mo lang, write me a book about Baptist. Susulat na yun no? So, yung outline ko kanina sa preaching, English yun Pero gusto ko Tagalog. Sabi ko sa AI, sa Copilot, uh, translate this to Tagalog. Ayun. Ayan. Na-translate sa Tagalog. Oo. So, more than 1,000 pages praised by secular and religious press from the Baptist, Methodist, Episcopal, Lutheran, Presbyterian denomination. So, pati yung mga, dito si Belcher, pati mga Methodist, Episcopal, Lutheran, Presbyterian, humahanga kay Belcher sa sobrang galing. Biro mo magsulat ka 1,000 page, no? Talagang pagsusulat pa lang, matindi na. At siya ay sumulat ng Baptist history. At sabi niya, in proceeding to sketch the Baptist history, the writers rejoice the early historical document. So they are always referring to earlier documents. Like, sabi nito, Museum. No? Museum, M-O-S-H-E-I-M. Museum. Ay, look up natin yan. Ano? Na according to Museum, the origin of the Baptist is hidden in the depths of antiquity. Oh. So, merong isang hindi Baptist na nagsulat, si Moshe hindi Baptist. Sinulat niya na ang mga Baptist, ang istorya niyan, ang alam yang pagkakaalam ko diyan, pinanggalingan niyan ay hidden in the depths of antiquity. Yan. Tapos ito si Cardinal Hosius. Si Cardinal Hosius ay isang Catholic dahil cardinal nga, no? He says that the Baptist, ito, tingnan niyo pakinggan niyo to. Sabi ng cardinal, ang mga Baptist ay nagsupply ng mga martir for 1,200 years. Yan, dyan tayo. Yan yung mga pinagpapatayan ng Catholic Church. Yan mga Baptist na yan. 1,200 years na yan na inuusig ng Catholic Church. No? Kaya yung mga martir na yan. Pero Baptist pa rin sila at nagpapatuloy pa rin sila. Yan. So kahit yung galit sa mga Baptist ay nagpapatunay na ang mga Baptist ay matatagal na. Kasi nga inuusig nila, 1,000 taon na nila inuusig, meron pa rin. Okay. So the Baptist lay claim the highest antiquity even to lineal descendants of the primitive church. And lastly, si William Cathcart. Yeah, William Cathcart. C-A-T-H-C-A-R-T. William Cathcart. Longtime pastor of the Second Baptist Church of Philadelphia. So pastor din ito, no? And he is a doctorate degree, born of Scottish in Ireland, 1826. Okay? 1826. Sabi niya, he was converted early in life. Bata pa siya, na-convert na siya, na-save. Received Baptist baptism, 1846. So, 1826 pinanganak, 1846, baptized na siya, 20 years old. His higher education was University of Glasgow, Scotland, and Rowden College. Glasgow, Scotland. Yan. He arrived in North America. So, pumunta Amerika, 1853,
became pastor of Third Baptist Church, Groton in Mystic River, Connecticut. He was called to take the oversight of Philadelphia Church in 1857. Okay. So he wrote several books about Baptists. He was active in Baptist affairs. He edited, he edited an encyclopedia, a sizable volume of more than 1,300 pages. And what did he say about the Baptists? The Baptist denomination was founded by Jesus during his earthly ministry. Now, this is Amen. this is a conclusion, of course. But this conclusion came from somebody who is educated. Hindi yung Yes. sasalta lang out of his mouth na mga Baptist kami ang pinakamatanda. Tapos walang sustansya, walang research, walang basihan, no? May laman, may malaman ng utak niya, marami siyang nabasa, may basihan siya. Kaya mabigat yung para sa kanya at respetado siya ng akadim. Kaya mabigat ang kanyang mga salita. 'Di ba? Next, the teacher of Nazareth, our great leaders were the apostles. So parang sinasabi niya na yung mga apostles, diyan pinanggaling ang mga teachings ng Baptist ngayon. Yun. Mm. And the instructions of our founder are contained in the four Gospels. So parang sinasabi niya talagang kung tutuusin, kung pag-iisipang mabuti, yung unang church sa Jerusalem, kahit hindi pangalan yan Baptist Church, that is a Baptist Church. Kahit hindi mo pangalanan na Baptist Church yan. So, that is William Cathcart. At ang susunod ay si Spurgeon. Then, meron pang isa, sino pa? Ang daming sinabi ni Spurgeon. Si John Ashworth, at marami, no? Si J.M. Cramp, marami po. So, titigil na muna tayo. At basahin niyo po, mag-enjoy kayo kung kayo ay tunay na Baptist at kayo ay talagang interesado sa malaman ang history, mag-enjoy kayong basahin yan. Three Witnesses for the Baptist. At yan. Ha? Pastor, PDF po yan, Pastor? May PDF yan, hanapin mo lang, pero yung aking source na kinopy-paste ay isang website sa reform.org. No? Search mo siya sa Google, Three Witnesses for the Baptist by PUGH. Lalabas yung reform.org. Pag kinlik mo yon, makikita mo yung mismong website. Bali, HTML file to. Pero merong PDF yan sa ibang website. Meron yan downloadable PDF. So, marami yan. Meron akong talagang libro niyan. Kaya lang, ewan ko sino humiram. Kaya wala dito ngayon sa aking stock. No? Pero baka andyan, hindi ko lang makita. Ang dami kasi. Anyway, sa ngayon, hanggang doon na lang muna. At if there are any questions about the testimony of the Baptist, about the Baptist faith, the Baptist Church, then we open the questions. Meron ba? Pastor, may question po ako. Okay. Pastor, yung iba bang Baptist kaya, Pastor, tinuturo yung Baptist distinctives? Kasi from doon pa lang, talagang senimento na. Pinatibay na rin yung ano doon eh. Yung pinagmulan po natin, Pastor. Yeah, magandang tanong yan. No? Kasi, merong iba-ibang objective ang mga church at saka mga pastor sa pagtuturo ng Baptist distinctives. Iba-iba ang doctrine pa din. Yung una, Baptist distinctive, tinuturo mo para lang, bakit ka pa ba Baptist? Bakit hindi ka na lang sumama sa samahan ng mga CCF, interdenominational? Bakit? Yung iba kasing Baptist, wala nang distinction talaga eh. Parang, yan na lang ang pangalan. And then, some of the Baptists, inaalis na yung word na Baptist. So, sentimental na lang yung word na Baptist.
Pero yung iba, kaya may Baptist distinctives, kagaya nun, yung BAPTIST, di ba? Kaya nagtuturo nila yan para yung church or yung mga members malaman nila na eto tayo. Tayo ay ganyan. Sila ganun. Yun ang pagkakaiba natin. O sige, let's go to another doctrine. So distinction lang. Hindi necessary na naniniwala sa history o naniniwala na tayo galing sa mga apostol at tayo lang ang galing sa apostol. Yung iba ay hindi. Yung iba ay Protestant lang. So, iba yon, ibang level yon. Yung landmarkism, bukod sa Baptist distinctives, Baptist succession. Yun ang kaibahan. At yung Baptist succession, yan yung kahit Baptist, sinasabi nila, mag-aral pa tayo kasi may Baptist distinctives ka nga, pero hindi mo naman kine-claim yung succession. Dine-deny mo naman yung tamang origin ng mga Baptist, hindi pa rin tayo pareho. So, yun yung difference. We are successionists as a church. And therefore, we believe in right baptism, right church organization, right sending. No? Samantalang yung Baptist distinctives lang, ay may mga send out yan ng mga seminary nagsisend out. Pag graduate ka, send out ka. Baptist distinctives din ang pinag-aralan nun, ha? Pero yung sending nila, kung paano gusto nila. Yun ang kaibahan. Anymore? Meron pa? No. Baptist ba kayo? Bakit kayo Baptist? Ha? Magano na lang kayo, JIL. Ah, si si ano, si Brother Trident, ha? Pag uwi mo, magtayo ka ng Baptist Church doon sa Lake Cebu. Davao. Sa Davao, tsaka sa Lake Cebu. Yan. So, wala na? Okay.